Because I strongly believe, ako po'y naniniwala na ang salita ng Diyos hindi lang informational, kundi lalo tigit ang salita ng Diyos transformational. Nagbabago ng pananaw, pag-iisip, and eventually, nagbabago ng takbo ng buhay. Amen? Okay. Yung ating tatlong ate, hindi niyo yata huwag mo nakikita. Ay, kita naman. Ay, sige, salamat. Okay. And I would like to open our Bible. Buksan muna natin yung ating mga Biblia at para sa mga walang Biblia, sundan nyo na lang ako. Titignan natin yung ating text. At dito tayo tutuloy sa ating aralin. Lucas chapter 7. Okay. Sige, can we open yung mga may Bible, open your Bible. Yung mga may cellphone, paki-download nyo na sa inyong cellphone. Yung Bible, para kahit saan kayo, dala-dala nyo yung Bible ninyo nasa inyong cellphone. Wag lagi yung color blue na F ang binubuksan. Oh. Tapos sisuhin mo yung buhay ng may buhay. Hindi makakapagpayaman sa iyo yun. Believe me. Okay. Now, Luke chapter 7. Sige. Babasahin natin yung ating main text. I will start from verse 1. Okay. Tagalog po yung aking Biblia. Ang sabi dito, nang may turo na ni Jesus sa mga tao, ang mga ito, siya'y pumasok sa Capernaum. Okay. Doon may isang Kapitan Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Okay, verse 4. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bayan, wika nila. Ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinapasabi ng ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo ang aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na tumanggap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling ang aking alipin. Verse 8. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking mga alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ano daw nangyari sa alipin? Ano daw nangyari sa alipin? Sino may mga sakit karamdaman dito ngayong araw na ta? Claim that specific word is for you. Amen? Okay. Sige, at paano tayo magtutuloy-tuloy? Can I ask everyone, can we all close our eyes and bow down our heads and we will ask for the guidance of the Holy Spirit sa ating pag-aaral. Panginoon, minsan pa, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na salitang Espiritu, kami nagsusumamo, buksan niyo ang aming kaisipan, ang aming kaunawaan at hayaan niyo mag-penetrate ang iyong salita sa puso't isip ng bawat isa. At lalo tigit ang iyong salita, O Lord God. Hallelujah! Hindi lamang namin marinig, kundi eventually ito'y magtatransform ng aming pananaw, ng aming mga perception sa buhay, magsilbing pamantayan, prinsipyo sa aming pang-araw-araw ng paglakad, Panginoon. Hallelujah! At kami naniniwala at nananampalataya sa pagpapahayag ng iyong salita, may kalakip na himala, kagalingan, kapayapaan, and Lord, hallelujah! Sa oras nito kami nagsusumamo. Grant the deepest desires of each and every one of us who are present here, Panginoon. Maging sa iyong mabalingkod, itago sa likod ng krus,
hindi ang aking kahinaan ang makita, bagos ang inyong kadakilaan sa aming kalagitnaan. At Panginoon, ang bawat panulukan ng lugar na ito, ng bulwagang ito, magtalaga kayo yun inyong mga matatapat na anghel siyang mag-iingat, pagbabantay habang kami nag-aaral, Lord God, hanggang matapos ang programa, O Lord God, ang aming gawain sa araw na ito. Salamat! Inaangkin namin ang lahat ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, I will get down. Sino ang mahilig mag-purchase online? Yung may nakangiti. Kulay brown. Amazon. I will not, because this is not for publicita. Okay. Sino ang mahilig? Amen. Sino ang mahilig mag-purchase online? Okay. Okay. Now, ganito. It's not only purchasing online. When you buy something o sa negosyo, anong ginagamit nyo? Plastic. You don't use kontante. Okay, di ba? Tapos, every time you purchase, either ang kumesa o either yung mukhang nakangiti, may hinihingi sa inyo yon. PIN. Bago mag-proceed ang purchase. Tapos lalabas doon sa maliit na ganyan na kulay itim na maraming numero, yung papel. Pero may ginagawa kayo. Anong tawag niyo doon? Hindi nyo alam. Swipe. Oh, i-swipe. I know, i-swipe ang card. Pero after that na-swipe, PIN. Naka-MPN na. may ginagawa kayo. Pindot. And unless you do that, no purchase will be made. No payments will be made. Ano yan? PIN. Ano tawag niyo doon? PIN. PIN. Personal Identification Number. Yes. Okay, pinipindot niyo doon sa cashier maraming number. Pero may isang term pa daw. Yung CV. Hindi nyo alam. Di ba nanghihingi ang inyong tapos nanghihingi ng yung mga naka-online banking, nanghihingi sa inyong telepono. Do you authorize this transaction? Tapos anong sabi niyo? Ano ibig sabihin nun? Before any purchase, kailangan ng inyong authorization. Tama! Hello! Dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Now, the safest position ng isang tao, regardless kung anong katayuan mo sa buhay, at ito na-discoveryhan ko, for the last 19 years that I've been working as a pastor, isang posisyon lang ang nakita ko na safest position sa buhay ng isang tao. Kahit anong katayuan mo, may pinag-aralan, wala, may tinapos, wala, mayaman, hindi, bata, matanda, may ngipin, wala, isa lang. And that is to be under the authority of God. Okay? Kasi bakit? Kasi ang Diyos ang may likha ng lahat, pati buhay na pinahiram lang sa atin yan. Hello? Okay. Kasi pabalik tayo sa ating text. Kasi ang pagpapagaling ni Jesus doon sa alipin ng kapitan. Alam niyo ang kailangan lang doon? Ano? Authorization. Kasi yan po ang title ng mensahe. The authority of Jesus. Nilagyan ko nga ng subtitle sa aking notes, but anyway, that's less important. Yung subtitle, alam niyo kung ano? Password. Ang inyong mga cellphone, before you can do anything, you need password. Oh, bubuksan mo ang iyong iPhone 15, facial recognition. How do you call that? Bigay authorization. Kaya yung cellphone ng iba, kahit kailan, hindi mo mabubuksan. Why? It's not only because, hindi naman inyo. No! For the fact that you are not authorized to open it. Kaya yung wallet ng mga misis. Ay, baliktad! Kayo mga misis, hindi kayo authorized.
na magbukas ng wallet namin, magpaalam kayo. Amen. Ay mga mister, agree kayo sa akin, pumalakpak naman kayo. Magpaalam kayo. Nagpapaalam Kung ka minsan sa spiritually nila, kundi soldi niya, ganyan, because of the leg. And we respect each other's boundaries. Ano? Lo so che marito e moglie, però isang unggot ci rispetto ci vuole. Pronto? Oh, okay. Kasi yan ang pag-uusapan natin, authorization. Now, the Bible, the biblical definition of the word authority is described as the ability given. Ang authorization, kakayanang ibinigay, ipinagkaloob, pinahiram sa atin o kung kanino man. Sabi, it is the authority, it is the ability given or conferred to perform something. Now, tanungin ko kayo ha, tayong mga nasa lupa, tayong mga citizen dito, Italia, tayong mga nandito sa Italia, anong ginagawa natin towards the Italian government? Yung mga permeso ni sojourno ninyo, ano yan? Kaya ang tawag permeso. Oh. Having the permit to stay is the ability given by the Italian government so that you can stay and work in Italy. Amen. Tama. O kaya pagpaso ng yung skaduto ng yung sojourno, anong ginagawa mo? Renew. Ina-adjourn na. Pagpaso ng passport mo, anong ginagawa mo? Nire-renew. Your passport is a condoned right, ibinigay. Tayo, and listen to this, tayo, we collaborate with the government authority. Hindi naintindihan. Talaga? Yes! Why? Sumusunod, yung mga nagmamaneho, sumusunod ka sa simapuro, di ba? Anong tawag mo doon? Collaboration. You collaborate with the law. Why? Kapag pula, anong ibig sabihin? Kapag green, anong ibig sabihin? Kapag green, orange, anong ibig sabihin? Ha? Ready. Ano ka? Bastard. Ang gulo nyo. Kapag pula, stop. Kapag green, go. Kapag orange, bilisan mo para huwag ka maabutan ng pula. Now, these are only examples. Kaya ko sinasabi sa inyo, tayo, we are not under the authority of the Italian government. We collaborate with the authority of the Italian government. Why? Ang permeso ni sojourno mo sa pagre-renew niyan, ibig sabihin, you collaborate. Bakit? Subukan mo huwag i-renew ang sojourno mo. Tingnan natin kung anong mangyari. Hello? Yung mga kabataan na yan, walang problema sa sojourno yan, mga Italian citizen yan. Pero, may problema pa rin yan. Bakit? May mga passport na nag-i-expire yan. They are Italians. They are Italians by birth, recognized by the Italian government that they were born in Italy with an immigrant parents. Tama? Oh, pero maging sila, may mga Italian passport sila na kailangan nilang i-renew. Kaya tayo na nandito, asigurasyon ng makina, obligatoryo, tama? Amen. Kasi check ang insidente sa Sinelguan. Bakit mo nire-renew ang asigurasyon ng makina mo? Bakit ka nagbabayad ng bolo? Why? Because you collaborate with the authorities. At kahit ilang control pa yan, tranquilong puso mo na nagmamaneho. Bakit? Hindi yung nagmamaneho ka, nakakita ka ng bulante ng pulis na may paleta, bigla ka mag-U-turn. Bakit? Iskaduto ang revision, walang bolo, walang insurance ang sasakyan mo, kalbo ang gulong. Mabuti na lang ang gulong nakakalbo, kung driver pa pati nakakalbo, mahirap na yan. Tama? Why? Because you learn to
collaborate with the law. Kailangan nating mag-collaborate sa batas. Now, kaya ko sinabi kanina, sa atin, mag-collaborate tayo sa authority, Italian government, even Philippine government. Pero sa authority ng Diyos, you don't collaborate. Sabihin mo sa katabi mo, magpasakop ka. Because why? It's the safest position in life. Kaya sa karamihan, they try to live life out of their own. Kaya struggle eh. Tapos, okay, reality sa buhay. Nagkasakit, nawala ng trabaho, succeed yung disastro nila kita. Kanino ka tatawa? Kanino ka babalik? See? Ready? That's the irony there. That's the human irony there. When you're fine, well, may makapalang bulsa, Wow, sana ko. exhibition stipendio, 6 digits. Sana mabigay. God is at the last of your list. Oh no. When your bank account starts going red, Oh no. lisensyado dila, c'è il mutuo da pagare, No. c'è il salute, uno, c'è il posto di lavoro precario, c'è il salute che un po' che sta traballando, controllo di qua, controllo di là, non sente bene di qua, sta male di qua, vedi? Poi di ang tao ang gagawin. Lord. Vedi? That's the human irony. Inaamin ko uli yan. Bakit? Kahit saan ako magpuntay. Germany, Barcelona, Amsterdam, it's the same. So nangangahulugan na ang tao kailangan ang Diyos. Amen. Now, balik tayo dito sa authority. Mabuti yung plain title lang nilagay ni Brother Maki. Pero alam ko, tandaan ninyo, every time pag kinuha ninyo ang inyong cellphone sa inyong bulsa, di siyempre nakapatay, kailangan nyo i-activate. Anong ginagawa nyo? Anong nilalagay nyo? Password. Matatandaan nyo itong teaching na to. Okay? Kasi ang subtitle nito is password. Now, sino ba itong centurion dito? Kapitan. Centurion sa English, kapitan. Okay. Maraming instances sa Biblia na minention yung mga centurion sa Bible. And I will mention few of them. Okay. Etong centurion na to, kaya sinabi ng mga matatanda, nung pinasundo si Jesus, actually mga elders ng mga, ewan ko kung mga konsihal baga ito sa baryo. Ang inutusan ng kapitan, sabi, masubo nyo nga si Jesus, narinig ko yung ginagawa ng Jesus, papuntahin nyo dito sa bahay para pagalingin yung aking katulong. So sino ba itong centurion na to? Yung centurion na to, mahal niya ang kanyang katulong. Tapos, ang sabi dito, nagpatayo siya ng, sinabi dito, ipinagpatayo niya tayo ng sinagoga. So, itong centurion na to, mabait siya. Parang ikaw. Nag-react agad. Kasi ganito, from the standpoint, na parang ikaw, napakiramdam mo sa sarili mo, mabait ka, kaya may right kang dinggin ni Lord. Lord, pagalingin mo ako, mabait ako. Lord, bigyan mo akong trabaho, mapagbigay ako. Para bang may utang sa atin ang Diyos. Title. Kaya nga sabi ng Biblia, sino ka tao para utusan ba ang Diyos? Kung anong gagawin? At alam mo bang bago ka pa nilikha, may Diyos na. That's why He's called God. Why? Because the biblical definition of the word God is self-sufficient. He doesn't need anyone to live. And besides, ang sabi ng Biblia, siya ang Alpha, siya ang Omega. Siya ang pasimula, siya ang katapusan. And everything will be gone. Mawawala lahat. Naalala ko tuloy yung kwento sa mawawala ang lahat. Isang Kristiyano. Sabi nung, ganito nagpupulo. Bumaba ang anghel galing sa langit. Sabi ng anghel, bukas, gugunawin na ng Diyos ang lahat. Mamamatay na kayong lahat. Pupunta na kayo doon sa kaharian ng Diyos. Makakaharap nyo na ang Diyos. Kaya, sa araw na ito, paghandaan ninyo ang inyong mga sarili at ang gusto ng Diyos, yung mga mahahalaga sa inyo, dalhin ninyo sa harapan ng Diyos. So, nangyari, kinabukasan. Yung isang Kristiyan, dalan-dalan niya 2 timba. Wow. 2 timba, ang bigat.
Pagdating dun sa gwardiya karya ng Diyos, sabi ng gwardiya, anong dala mo? 2 timba. Ito po yung mga iniyak ko at mga niluha ko. Sa tinagal ng panahon, ako'y nananalangin, ako'y ako'y nagtangis, ako'y umiyak. Lahat ng aking suffering, dala-dala ko, mga luha ko nandito, 2 timba. Di, sabi ng gwardiya, siya, pasok! Ay, yung sunod, hila-hila niya, baon! Bigat! Sabi ng gwardiya, ikaw naman, ano yan? Sabi nung tao, nung mama, nung binuksan, pakibukas! Inspeksyon, tignan natin, nung binuksan ng baon. Ano yan? Dala ko yung aking mga lahas, aking mga diamante, pero karamihan ko dyan mga ginto. Dala-dala ko lahat. Sabi ng gwardiya, pambihira ito. Sabi ng isang gwardiya, ano daw dala niya? Dala ng ginto. Sabi ng gwardiya, bakit siya nagdala ng sahig dito sa langit? Alam niyo, sa langit, ang ginto, sahig lang. But the message is this. Kaya nga sabi ko sa marami, may ginto ka, binili mo, suot mo. Bakit? Sa langit hindi mo madadala yan. Binili mo. May diamante ka, suot mo. Kaya mo nga binili. May ginto ka, suot mo. Bakit? When you're gone, you cannot bring anything. Mag-aaway-away tayo may hiwanan dyan. Hindi lang yung diamante ang alam kong pinag-aawayan eh, pati alas eh. Pati isang pasong lupa, nag-aaway eh. Oh, see? And this is reality of life. Kaya ang ibig sabihin niyan, pag ang tao na wala na sa lupa, wala tayong pwedeng ibang dalhin kundi ang ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Basta. You cannot bring anything. Yeah, you have quality dresses, wear it. Hello? Hindi yung lagi niyong narinig sa aking kwento. Hala, magtrabaho 14 oras, pagpatayo ng 3 story building sa baha, sa Pilipinas. Pag-uwi, hala, bigkis dito, bigkis dyan. Tapos kung saan sa magpunta, may dala ng pakita ng meditsina. Monday, nakalagay doon, Monday, Tuesday, tapos may oras pa yun. Ito 7:30, ito after dinner, ito after lunch. Ready? Kaya ang tanong ko, perfino kay ikaw malakas. Ano ng Diyos? Perfino kay ikaw malakas. Sabihin mo sa katabi mo, Godi Tiramita. Hello? Why? Minsan lang tayong mabuhay. Bakit di mo kugod ang buhay? Kaya lagi ko sinasabi kanina, magising mo sa umaga, imbis na magpasalamat ka sa Diyos. Nagkaganyan pa ang mata, Kita ko ito eh. Pumudino. Kasi tumlog yung alarm eh. Yung alarm ng cellphone. Sabay patay ng alarm. Nakahawak na rin lang ng cellphone. Sige, lagay ang password. Tapos unahin yung F na blue. Hindi pa uli nakabuklat ang 2 mata. Naku, nag-comment na naman. Hindi pa kagising ng leto yan, nangungunsumi na. See? And it's not good. Why? God did not meant our lives to be like that. Pronto. Ang gusto ng Diyos, pagising ko sa umaga, Lord, salamat, buhay pa ako. Ngunit din pumirinjo. Lahat madaling tatrabaho, pati ako. Walang madaling trabaho. Hello? Us those who work 10-12 hours a day. Pero ako naniniwala na sa ating pagtatrabaho, sa tayo pinagpapala ng Diyos. At yung centurion na to, tingnan nyo ha. Okay, hindi ko na ito mention kasi maraming centurion sa Bible. Yung servant ng centurion. Siguro mahalaga itong servant na ito. Ano? Bakit? Pinagmalasakitan siya ng kapitan, parang ikaw. Realidad dalawin tayo siya. Parang ikaw, subukan mong magmalatiya sa laburo. Ano nangyayari sa bahay ng amo mo? Casino.
ultimo mutande, ultimo scolapasta, ultimo paio di calci. Di kita tawag sa'yo. Bakit? Kaya ako naintindihan ko, sabi ko, oo nga no. Itong servant na to, perfect match sa aming mga buhay sa Italia. Kaya ang kapitan, nagmalasakit siyang gusto niyang gumaling ng kanyang servant. Hello? Pero sino po kasi mo ganyang buhay? Sabi mo ay, kayo, dalawang araw, dalawang araw mula sa laboro. Ano nangyayari? Yung mga nag-i-impresa dyan, di kasino ang doktor, kasino ang kapo, sino magsasubstitute, sino maglilinis ng opisina ngayong gabi, wala ka buti nga yun sa impresa, nahahanap ko ng substitute, sa bahay ng amo. Kaya ang nangyayari, pag nagmalatiya ka do po 3 giorni, pagbalik mo, surprise, surprise. Ang labandino, ang labahin. And let's not talk about plantsahin. Makalat lahat. Tapos pagbalik mo, iiwanan ka ng 1 kilometrong listahan. Goes to the far. Kaya naintindihan ko yung kapitan Bakit mahalaga sa kanya yung servant? Why? Probably. Itong servant na ito, nagmamanis ng household niya. Okay? Saan yung mga anak? Kawatak-watak. Sorry, ito yung mga anak dito nakaupo. Pero gusto ko nang i-generalize. Kaya, ayun doon sa likod. Kaya mga anak! Escolta! Mga anak, escolta! Kaya ang mga genitori ninyo, intindihin nyo na kung pagdating sa bahay, nagagalit sa inyo. Bakit? Mama naman, pinagalitan ako. Alam mo naman, hindi kayo pinagalitan na nga ng amo yan Bakit? Pagdating sa amo, siya ang pinapagalitan. Pagdating sa bahay, yamang hindi nyo iniimas ang bahay, kayo ang pagagalitan. Kaya ako naniniwala sa loob ng bahay, ang tawag dyan, division of labor lang. Hello? Sino ba dito sa ating kalangitan na binigyan ng 26 hours a day? Taas ang kamay. Wala! All of us are given 24 tasativamente. 24 hours a day, 7 days a week. If you don't manage ang division ng labor, kaya kasino sa loob ng bahay? Diyos ko po, mga anak, silalaki pa natin, tangkad pa natin. Bakit di mo turuan maghugas ng pinggan yan? Ansi, may mga bahay nga tayo dito May mga candy na nga kayo, may mga miyene na nga kayo sa loob ng bahay. Tagawas ng pinggan, hindi nyo kilala sila. Sa amo, marami yan Meron namang candy, meron namang miyene sa loob ng bahay, yung maghuhugas ng pinggan. Ano ba namang ilagay na lang ang pinggan sa loob ng labas tubilya? Iiwan pa sa labanding. Kaya si mama, pag uwi ng bahay, Dinosaur. Pwede. Hindi ko itinatanggi. Hindi naman lahat dito sa ating kalagitnaan katulong. Because some have really good jobs, white-collar jobs. And it's good. Why? Blessing din ng Lord sa atin yan. Pero ngayon nyo na naintindihan kung bakit pinagmalasikitan ng kapitang gumaling ang kanyang katulong. Because probably ito, mayroon daw mo ito o mayroon daw mo ito. Mamahala ba? Pansin nyo mga amo natin, ikaw nang bahala, baduimbakan sa Corona Sentimana. Ang naturing din na muro, nagpipresyon, you will take care of the household. Bago ka umalis, ilalagay mo ang alarme. Pagpasok mo sa umaga, papatayin mo ang alarme. Lilinisin mo lahat, magbe-beddings ka. Pagbabalik sila, aposto ang bahay. Yung mga aposto ang bahay, yan ang iimas mo, yung kalat na dala nila. Tapos magre-reklamo ko, ang dami kong plantahin, ang kalat-kalat, ang daming inuwi. Ay, magpasalamat ka. Kasi kung walang kalat, ang amo walang katrabaho. Nilisensya ka na. Tama? Kaya naintindihan ko yung I'm talking about the servant. Okay, now. At gaya ng sinabi ko kanina, isang safest stand sa buhay ng tao,
is when we are under the authority of God. Alam nyo, okay, I will give you a short difference. Okay. Sino mga pauwi ng Pilipinas dito? O sino mga kauwi lang ng Pilipinas? Paano ho kayo umuwi ng Pilipinas? Nagbarko? O naglakad? Nag-aeroplano, di ba? Okay. Sumakay kayo ng aeroplano. Ang tawag natin sa aeroplano is aircraft. Okay? Because sa design ng Diyos, ang tao, man was not really made to fly. Okay? Kaya nga, aircraft. It was crafted by man to fly in the air. Okay? At alam nyo bakit mahal ang bilyeto nyo? Hindi nyo alam. Kasi yun ang sinisingil ng airline. Mahal ang bilyeto nyo, alam nyo bakit? Pumiminimo yung mga nagtatrabaho sa airport dito. In one aircraft alone, o single aisle, o malalaking aircraft yan, pumiminimo there are 27 people involved to maintain the aircraft. May magbababa ng bagahe, may maglilinis, may flights, may crew ang aircraft, may magkakarga ng gasolina, may magtatanggal ng inyong pinag-ihian sa banyo, may maglalagay ng caterer ng pagkain. Kung may minimo, there are 27 people involved in maintaining the aircraft to fly. Kaya mahal ang inyong bilyeto. But look at the other. Okay, we consider the aircraft as bird. Look at the other bird. God's craft. Nakita niyo ibon? Oo naman. Ang ibon, nilikha siya ng Diyos within the authority of God to fly. Kaya ang ibon, kahit hindi nag-enroll sa flight school, marunong lumipad. Tama? Oh. Same as the fish. Ang isda, kahit hindi mo turuang lumangoy, marunong talaga lumangoy yan. Hindi kagaya ng mga anak natin, dinadala natin sa Escola di Noto, sa piscina, para matutong lumangoy. Now, I'm talking about birds in the air. Kaya tingnan nyo ang ibon. God's craft siya, hindi siya aircraft. Ang hangin, libre. Ang sanga ng kahoy kung saan siya maglalanding, libre. Ang mga damo kung saan siya gagawa ng kanyang pugad, libre. Ang mga buto kung kanyang pagkain, libre. Ang mga uod at bulate at mga insects para sa kanyang pagkain, libre. Kaya nakita nyo, why? Because bird was authorized by God in the realm of God's authority to fly and to live free. Kasi gusto ko lang ipakita sa inyo ang difference kapag nasa authority tayo ng Diyos. Kaya kapag nasa authority ka ng Diyos, everything runs smooth. At kapag wala tayo, hindi tayo under sa authority ng Diyos, struggle ang buhay. Amen. O yung isang kapatid na sabi niya, kanina lang, she was telling me, ay hindi ko ini-expect. No, expect mo na. Ay hindi ko ni-expect na ganun ka. Nisyo ang aking pag-i-interview, pagtanggap ng datore de laboro sa akin sa trabaho. Expect mo na. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Oh! Sige, palakpak. For us is the right given to be a child of God, only through Jesus. When we are under God's authority, everything runs smooth. Hindi ko sinabing mawawalan kayo ng problema. Kaya lang pag may problema. Because the Lord God gives hope. The Lord God gives new perspective in life. Amen. Ay tanaw ha, mawalang galang na po. Sinong pinakamatagalan dito sa Italia? 40 years. O, si Colonel, 40 years na. O, sinong sunod? 30, 35. O. Yun, may nagtaas, 35 yata. Mawalang galang na ho, tanong ko sa inyo. Naubos niyo bang ang euro? Dati lira. Naubos niyo ba nga ang euro at ang lira? Hindi. Ano naubos? Hindi. Ay, hindi lang ang lakas, pati buhok nga, ubos na eh. Baby! Oh! This is the reality of our life here.
And I'm not condemned those who work hard. Yeah, we work hard. Lahat naman tayo figura. Yan sabi ni Pablo, huwag pakainin ang tamad. So lahat tayo. Now, etong centurion na to ngayon, nasa bahay lang niya. Nag-uutos lang, parang datoryo tilabor natin. Kasi kaya sabi ko, makaka-relate tayong lahat. Bukas Lunes, huwag nyo na muna isipin nyo. Hindi ko pinapaalala sa inyo. Gusto ko lang kayo makarelate. Every time na nag-uutos ang datore ni Laboro, kahit hindi mo gusto, kukwento ko sa inyong nakangiti, kahit hindi mo gusto, gagawin mo. Ikukwento ko sa inyong nakangiti. Bakit? Nako, pastor, kung hindi ako magpadala sa Pilipinas, gutom silang lahat. True? Yes! May mga taong umaasa sa iyo. Kaya kahit malamig sa permata, alas 9 ng gabi, umuulan ng yelo. Kaya kahit alas 5 ng madaling araw at maglilinis ka ng opisina, menudoy grabe. Pagtayo mo sa permata, sabi ko nga, katindi naman ng mga tao din sa Italia. Kumakain yata ng apoy, bakit umuusok ang bibigay? Kaya kahit malamig, tiisin mo ba? Perke? May umaasa sa... See? Kaya yung ating datore de labor, kagaya ng kapitan, ano sabi niya? Pasundo si Jesus. Ikaw sundo. Sino mga house driver dito? Meron. Kaya, ihahatid ang datore de labor sa airport. Susunduin ang datore sa airport. Ihahatid sa mare. Susunduin sa mare. May mga kumesa kang iikutan kung saan saan. Ako, dalas ko yan. Pati dokumento sa bangko, ako nagdadala. See? Kaya yung centurion, ganyan siya, nakaupo lang siya, sabi niya, sunduin lahat, sunduin si Jesus. Bakit? Hindi para sa kanya. Para sa serban. Kaya sabi ng mga sumunod, Jesus, alam niyo mabait yung kapitan. Nagpatayo siya ng bahay simbahan, mabait siya, mapagbigay. Sabi ko nga, parang ikaw, Lord, bless me. Mabait ako, Lord. Tapos ganito. Tapos pag nagkaloko-loko buhay at nagpe-pray ka na walang sagot, tahimik lang ang Lord. Lord, nakalimutan mo naman na yata ako. Narinig mo pa ba ako, Lord? Ayaw ko, marami dito nakaranas ng ganyan. We question the validity of God when God doesn't answer. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos hindi naman mahilig magsalita eh. Ang Diyos mahilig makinig. Kaya ang Diyos sumasagot sa saan? Not through verbal words. Yeah, through the Word of God. Through His words in the Bible. But God would rather manifest His response through action. Kaya si Jesus, ang sabi niya, sige pupunta ako. Hindi pa nakakapasok sa loob ng bahay. Si Jesus, hindi pa nakapasok. Ano sabi? Huwag na lang ho kayo pumasok sa bahay. Hindi naman ang karapat-dapat eh. Hindi naman kailangan eh. Ewan ko kung sino nakaranas ng janitor na ganito. Nung uwi ka na sa Pilipinas, tapos mas gusto pa ng anak mo na, Mama, 1.7 ang bilyeto mo, padala mo na lang. Bakit? Pesante. Mama, imbis na ipamasahe mo ang bilyeto, 1.5. Padala mo, regalo mo na lang sa graduation ko. Pesante. Ewan ko kung ilan sa atin ang nakaranas ng ganyan. Tapos, tingnan nyo, kung makademand sila sa Pilipinas, kala mo, may mga pinatago, ano? Ha? Mama, kailangan ko ng 30,000 susunod na buwan. Ano daw? Mama, kailangan ko ng 30,000. Ano daw?
Opa! Ay, teka sandali. Ay, parang may pinatago, ano? Oh. Ang anak mo naka-iPhone 14. Tapos ikaw nagtitinis. Ano ba mag-cellphone ito? Sa daming crack sa glass ng natatakot ka na baka masugat ka. Sabi ni ate, that's love daw. Yes, that's right, that's love. Tama naman eh. Oh, kaya lang sabi ko ganito, kung totoong mahal mo ang mga anak mo, there is a thin line that defines what are the limits. Okay? Kasi ako naniniwala na pag ang totoong pagmamahal, nasa limitasyon pa yan, that's love. When it goes overbound, the limits, you don't call it love. I call it ano? Abuso. Oh. At kaninong kasalanan? Sila, hindi, iyo. Why? Sabihin mo sa katabi mo, sinanay mo kasi. Tama, ate. Ate, tama? Oo, agree si ate. Kayo, mabuti pa si ate, agree. Oh. See? Why? Who sets the limits? It's not them, it's you. Sa household ng kapitan, sino namamahala siya? Kaya sabi niya, pag sinabi ko sa katulong, go, go. Pag sinabi kong come, come. Kaya dito sa atin, ikaw na nagpapadala, you set limits. Monthly budget, nag-aaral ng anak, saan? Batangas University. Magkano siyang buwan? 20,000. O, di magkano yan? 1,500. O, padalhan mo. Magkano ba? 4,500. Hindi yan, sobra. O, basta, pastor, ang boundary 1,500. Hindi padala mo. Pag inubos niya bukas, hello? Why? That's what you call setting limits. Iset mo limitasyon. Bakit? Uwi nga kayo sa Pilipinas, pag sinabing 40 kilos ang limit, nagpupumilit kayo maglalagay ng mga pistakyo, mga pulmado sa bulsa niya. Ay, nakakahiya-hiyaw. At tapos, pagdating sa Malpensa, maghahanap kayong timbangan libero. Sabi ng libero DJ, ito yung timbang. Naku, sobrang 3 kilo. Saka kayo magbubulat-lata ng bag. Hindi nyo ba nakitang sinabi sa inyo na, hindi nyo ba narinig? Sinabi ng airline, hindi nyo ba nakita sa inyong ticket? 40 kgs. See? Alam niyo, mabuti na lang ang Diyos hindi ganyan. Kaya tingnan niyo, kahit pa minsan lang tayo nakakaalala sa Lord, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka pa rin ni Lord. Kaya kahit pa minsan lang tayo nakakaalala sa Lord, pinagpapala pa rin tayo ng Lord. Kaya huwag ka mag-maktaon, daming plansahe, buti nga marami ka damit. Naglilinis ako ng bahay. Subukan mong tumira sa kariton. Bukas mamamalingki ulit. Ako'y natatawa lagi. Pag Pilipino ang namamalingki sa Isalunggaw, kahit saan supermerkado, lula ang mata ng kasir Takbo, 2 karilong tinutulak. Sabi ng kasir, senyora, huwag na dumaling siya mong Coraberto. Panic buying. Para bagang maubusan, ang hindi nila kasi naintindihan, yung ating estilo ng buhay. Na bukas ng umaga, takbuhan na yan. Hanggang Sabado na yan. Tama? At kung kailan ka makakakita ng window, that window time, that authorizes you, bumili, mamalengke, mamili ng kung ano-ano. Okay? Hello? At alam niyo kung bakit marami sa atin pinapagalitan ng amaw. Hindi nyo alam. Because we are doing things we are not authorized to do so. Hello? Ang sabi ko, linisin mo ang pinestra. Ang sabi ko, dalhin mo ang kurmadyaw. Naalala ko tuloy si Brother Mayman.
Porta mil formaggio. Non si può, pesante. Armaggio. Eh, pagkarinig niya, armaggio eh. Tapos sabi, no, porta mil polo. Pinalang kami siya. Sabi na nga mo, che me ne faccio di quello? E tu mi dici polo. E dala-dala niya camera eh. Dala-dala niya sa amin yung polo eh. Ano? Eh yung pala polo na arosto. Ay, huwag kayong tumawa, preparate tayo experience dito. Kwento ko sa inyo ang experience ka. Kararating ko dito na 1995, wala akong papel. Sumakay ako sa Sigrate, pupunta ko Lambrate. Eh wala akong papel. Akala ko police. Nakita niyo yung controller ng ATM. Nung umakyat sa harapan, kasi ako patay, wala tayong dokumento nito. Kasama ko si Kuya Mulong. Kilala ko yung store niya. Nakapumosisyon kami ng Kuya Mulong sa pintuan. Pagbukas ng pinto, takbo! Talon! Ay natatakot kaming ipanipon. Eh, wala kaming papel. Oh. Ayun pala, controller ng ATM, akala ko police. Now you see, when you are out of the line of authority, there is fear. Tama. Paalala ko ha. Nandadaya ka. Kala mo di ka mahuli. Do it once, do it twice. I can guarantee you third, fourth time. Qualcuno ti beccherà sicuramente. Ti abitua a attraversare il semaforo rosso, prima e poi succederà qualcosa di grave. Kaya sabi ng Lord, stop sinning, otherwise something worse will happen to your life. When we go out of the bounds of authority, there is what we call counter-responsibility. Kaya sa bawat isa sa atin, hanggat nagpapasagop ang buhay natin sa authority ng Lord, ang Lord may karapatan sa buhay mo. Ang nangyayari, nasa kamay ka na ng Diyos. Pilit mo tumalon. Lumalabas sa kamay ng Diyos. Kaya nangyayari ano? Kasino ang buhay. Once we are under God's authority, nandun ang protection. Kaya kinuwento ko sa inyo, aircraft, Big Bird, 380, 747, 777, 320 na air, mas malalaki mga aeroplano. Simple bird. Doesn't need maintenance, doesn't need gasoline, doesn't need an airport to fly. Libre na. Why? Because the bird is within the authority of God. Pero ganito, ang bird, free siyang lumipad sa ere. Okay? Pero hindi siya pwedeng lumabas sa authorized limit ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ang bird, nakakalipad siya. Pero hindi siya pwedeng lumabas sa atmosphere. Bakit? Hindi siya authorized. Free siyang lumipad sa hangin, but within the limits of the authorization of God. Ang isda, fish, it's free to swim. Basta tubig. Pag lumabas yan sa tubig, anong mangyayari sa isda? Okay, tingnan nyo. Okay. Look at me. Look at me. Once you get out of the authority of God, it's automatic self-condemnation. Ano ito sa Tagalog? Halaman. Ano ang area of authority niya? Lupa. Gusto mong patayin ng halaman? Bunutin mo sa lupa. Gusto mong patayin ng isda? Alisin mo sa tubig. See? Gusto mong patayin? Sinabing kapitbahay mo. You want to expire? Stop breathing. Pero salamat sa Lord, ano? Once we are under authority of God, kahit sa lupa, sinabi ng expire ka na. Pero sabi ni Lord, hindi, may authority pa ako, extended. Tingnan si Colonel. Second life, Colonel. By the way, sa mga hindi nakakaalam, meron po silang asosasyon
Ang pinaka-presidente si Brother Maymay. Kasi si Brother Maymay po 20 minutes po siya na namatay. Pero muling nabuhay. Ang Vice President po si Kuya Arnold, 7 minutes. Kaya kung gusto nyo pong magpa-member sa kanila, dapat may credential po kayong hawak. May medical records kayong hawak. Now, because what I'm saying is this. Kaya nakita nyo ang benefit. Once we are under God's authority, ay, hindi ka sandali. In-authorize nyo ba yan magbigay ng tubig? Sabay ganun. Okay, now, kaya nakita nyo, once we are under God's authority, kaya ang sabi ng Bible eh, anumang imposible sa tao. Tanda-tanda ko yung araw na yun, yung matina na yun, nakauuwi nila titita galing ospital. Dat nang usabahan nila, sabi, pinauwi na po kami ng doktor. At ang sabi ng doktor, aspettiamo, perché non possiamo garantire nulla, così. Caso desperado, così. Ay sabi ko, dapat ang esperanza, yung hope, yun ang last na mawawala. For as long as God will permit it, God can do it. Kahit sinabi ng mediko, stop. Ang sabi ng Lord, go. Hello? See? Kaya nung minanda sa akin ni Karen, pinicturan niya ang scare mo Sabi ko, ito yung CT scan, left lang itim Sabi ko, nako, hindi tubig to. Dahil kung tubig yan, light, itim buo, left lang. Sabi ko, submerged ng dugo to. May internal bleeding na nangyari dyan. Probably a vein or an artery scopiato. Pero pwesto na lumubog ang left lang niya na submerged sa blood. Pinicture ni Karen, pinagdasal. Ito po yung sitwasyon ni Nino. Tapos nakita nila, wala na. Ginagano na ng doktor. See? Alam niyo kung bakit nabuhay? Inauthorize ni Lord. Amen. Hello? Kasi mamaya papipiliin ko kayo. Hinihikayat ng Lord, magpasakot tayo sa authority ng Lord. Why? There's a benefit. Sige makakaupo kayo. Kasi bakit? Ang gusto ng Lord, buhay na ganap at kasiyasiya. Pero ma-achieve lang natin ito if we are under God's authority. Amen. Kaya hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Bakit? Hinihikayat ka ng Diyos. Huwag naman kilala ko ang Diyos. Alam ko, kilala mo ang Diyos. Kaya ang tanong, nagpapasakop ka sa Diyos. Sino sa inyong mga ama na matapos kayong sumbatan ng inyong mga anak, nag-anak pong magbigay? Hindi kayo wala. Hindi, Chip, pagdating mo sa galing sa laburo, Mama, el pantofole, Mama, voy vestiti kami. Kaya alam nyo na, pag naganyan ang mga anak. Mama, ti prepara la cena. Wow! Nako, mahal-mahal ka palit ni tao. Nako, mabigat-bigat ang hinihingi ni tao. See? Kaya sabi ng Bible, kung kayo, mga magulang sa lupa, how much more our Father? By the way, the word Father is more of a function than a name. Because the word Father means our source. Hello? He's a source of everything. At ito, and I will close here. Kaya nung papasok na si Jesus, hindi na siya pinapasok. Ang sabi ng centurion, ang sabi ng kapitan, ako man may nasasakot. Kaya naiintindihan niya yung status ni Jesus Why? Jesus was confessing. Hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi notorize ng aking Ama sa langit. Kaya lahat ng ginawa ni Jesus during His public ministry, authorized ng Father in heaven. Hello? Tayo dito mga magulang. May naiwan kayong bank account sa Pilipinas, hindi maka-withdraw ang anak ninyo. Anong ginagawa niya? Binibigyan ninyo ng authorization. Dadaan kayo sa embassy, magpapagawa kayo ng SPA.
sa kanya ipapadala sa bangko. Anong nakalagay sa SPA? I am authorizing my son to withdraw 15 million from my bank account. Ay, Panginoon ko, mangangarap ka na rin lang, nakilakihan mo na. Sabi natin, Vero see? Why? Your son will go to the bank kahit magwawala yan doon. Ang nanay ko sa Italy kumikita ng 5,000. Ang tatay ko nagkapo sa impresa. Kumikita ng 7,000. Hanggat walang authorization yan, gaganyanin lang yung manager ng bangka. Kahit sabihin mo bang 20 million ang laman na yung passbook, for as long as there is no authorization, kahit isang pisong duling, hindi makakapag-withdraw ngayon na. Why? What needs there? Authorization. O, tingnan nyo, yung mga nandito, uwi ako ng Pilipinas, magbabakasyon na lang. Yung property, bibenta na. Anong ginagawa natin sa ating mga broker sa Pilipinas? Hindi kayo pinapadala nyo ng... Kasi ganyan din ang ginawa ko. Pumirma kami ng SPA, authorizing the broker. Ibenta na. May mga property sa Pilipinas gusto nating ibenta. Anong ginagawa natin? Nagbibigay na ng SPA. Tama? Yung mga magkakapatid, hati-hati sa lupa. Wala ka doon. Sinong pipirma on your behalf? Abogado. Ano binibigay mo sa abogado? Abogado siya. Now look, power and authority are different. Look at me. You have a gun. It's not a licensed gun. That's dangerous power. Hello? May baril ka, hindi lisensyado. Ano tawag mo doon? Illegal. So anything that is not authorized, what do you call that? Laksi, hindi ko narinig. Illegal. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw Tiniyan ang tao, mahilig sa shortcut. Kaya para ma-shortcut ang lahat, gumagawa ng anything that is not authorized, it's illegal and you will face the consequences of it. Kaya stay atento. Sinasabi ko na sa inyo, nagkasala ko. Sa harapan ng Diyos patatawarin ka. Pero sa batas sa lupa, you will face consequences. Why? Ang tawag dyan, collateral damage. Kaya tayo, sa authority sa lupa, we collaborate. Sa authority ng Diyos, magpasakop. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong sayang buhay? Tanungin mo! Gusto mong sayang buhay? Sabi mo, magpasakop ka sa Diyos! Kaya yung kapitan, hindi na niya pinapasok sa Jesus. Sabi niya, sabihin mo na lang ang password. Pwede. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Kaya sabi ni Jesus, wow, matindi ka. Isa lang naman ang hiningi ng kapitan. Hindi naman niya hiningi sa tao. Ito. Sad to say. I will really have to say this. Because through past experiences. May sakit karamdaman. Hinihiling sa Diyos, gumaling. Magpapapray sa minister kung kani-kanino, sa pare. I'm not blaming. There are people in positions. Nilagay ng Diyos sila, may authority sila. Pupunta doon, tatayo. Panalangin niyo ako, may sakit ako. Gusto kong gumaling. Nilamutak na ang mukha. Dinuhusan na ng 1 litrong langis. Tapos pagtalikod, hindi naman ako bumalik. Paano ka gagaling? Physically you're there, but your heart was never under God's authority. You never submit to God's power. Paano ka gagaling? Tapos pagtalikod mo, 2 oras akong pinag-pray, hindi naman ako bumalik. Paano ka gagaling? Ang tanong niya, naniwala ka, baga na kaya kang pagalingin? Kuya, tatanungin ko kayo. Naniniwala kayo na kaya kayong buhatin ng upuan ninyo, ba? Naniniwala kayo hindi kayo babagsak?
Because otherwise, hindi kayo uupo dyan. Hindi kayo ate, di ba? See? Without even knowing, the chair, you believe that the chair can handle your weight. That's why you sit down there tranquilamente. Alam niyo, ang Diyos, ganyan din tayo. Ang puhunan lang sa Diyos, ano? Paniniwala. We don't see Him. The chair you see. God, you don't see Him. But God requires faith. I'm giving the example si Kuya sa upuan. It's the same thing. Tranquilamente, pumasok siya, umupo siya. Hindi naman niya tinanong sa akin, teka, Pastor, kaya ba ako nito? Hindi naman eh. He comfortably sits down there. Why? Alam niya kaya siyang buhatin ng upuan. Yung sustain ng kanyang weight. It's the same with God. We don't see God. But God expects that we will have faith in Him. Hello? Okay. And we will pray. Now, ganito. Itong habon ko sa lahat. Ngayong hapon, ngayong tanghali pa, nandito ka. Hindi lang para makiisa, gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang para makiisa sa birthday, hindi lang para makisaya. Then ang nais ng Diyos, pagpalain ka, tulungan ka, pagalingin ka, ayusin ang buhay mo. Kaya lang, ano? Kailangan nating magpasakop sa authority ng Diyos. Hello? Oh, sige. Baliktarin ko. Sino ang gusto ng buhay? Biblia ang nangako, Biblia ang nag-promise. Sino ang gusto ng buhay na ganap at kasiyasiya? Taas ang kamay. Oh, lahat tayo. Oh, di ba? But you cannot achieve buhay na ganap at kasiyasiya just by sitting down there and looking at the sun. It will not happen. Try subjecting your life under God's authority. Hindi ka nakikilos ng Diyos. Hello? Sa restaurante nga, pagpasok mo, alam na ng kapiliri, kakain ka. Kaya anong binibigay sa'yo pag upo mo? Menu. You don't even ask for it. Kaya sabi ng Biblia, sa tingin mo ba hindi alam ng Diyos ang pangangailangan mo? Alam. Ang kailangan mo lang, ano? Lumapit sa Diyos. At huwag niyo sasabihin sa akin, kailangan mo ng gamot, saan ka pupunta sa mekaniko? Kailangan mo ng verdura, saan ka pupunta sa parwatsiya? Oh. Wrong place. Right desire, right need. Wrong place. That's the problem. And without prejudice to anyone. Kasi hindi naman pinag-uusapan religion dito. We're talking about God, the creator of the heavens and the earth, regardless of what religious practices do you do. Ang mahalaga, Diyos, basta. Kasi sabi ni Pablo, iisang Diyos na nagpapala sa lahat, nagpapasikat ng araw, nagpapalubog nito, nagpapala sa ating lahat, basta. And what the message the challenge that I'm giving, hindi tayo magpapasakop sa religion, ito walang karapatang magpala kahit kanino ito. Ito'y samahan lamang. Ang may karapatang magpala, Diyos. Kaya magpapasakop tayo sa kapangyarihan at sa authority ng Diyos. Amen. Agree? Amen. Oh, sino gusto ulit ang buhay na ganap at kasiyasiya? Amen. Siya tayo. Okay. Sige, sana yung ating instrumentalist. Okay. I will make this as a personal challenge to each and every one of us. Okay. Gawin kong personal na hamon, ha? Okay. Ang iba sa atin hanggang dito na, oh. Lord, magkakasurvive pa kaya ako? Tumingin ka sa langit. When the water level is near, you don't do that. Lalo ka malulunod. What do you do? Look at heaven. Looking at heaven, ano nangyayari? You automatically, unconsciously raise your nose. Your nose is above water level. You start breathing. Tama? Oh. Kaya kung ang problema, nandito na, huwag ka tumingin sa baba. Lalo ka malulunod.
Pag lalo ka madidismaya, lalo kang mawawala ng pag-asa. Ano dapat gawin? At alam ko, iiba sa atin, dito na. Your lips may not tell it, but your eyes speaks the heaviness inside your heart. Hello? So I invite everyone, can you close your eyes? Can we all close our eyes and cover our heads? Sige, just close your eyes. At kapatid, kaibigan, sabi mo nga, kapulit niya na eh. Okay? At hindi aksidenteng nandito ka. Because why? God wants to put you in a better condition in life. Nais ng Diyos, ilipat ka sa isang mas magandang kondisyon ng buhay. Dalhin ka sa isang buhay na ganapat ka siya-siya. Kaya tingnan niyo yung katayuan natin sa buhay, ganito yan eh. Hallelujah. Sometimes we are pushed sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, problema ng pamilya, pinansyal. Hindi na natin alam kung anong gagawin. Sa bawat sandali ng buhay mo, nag-iisip kung saan patutungo, gumagawa ngunit ng hindi na, ikaw pa rin kahit mas sa kapwa. Sa bawat sandali nag-iisip kung saan patutungo, gumagawa ngunit hindi na, ikaw pa rin lumapit sa kapwa. Ang sabi ng Diyos, nariyan gumagawa sa bawat hakbang mo, nariyan gumagawa sa kailangan mo, sa sa kahinaan mo, ang pag-ibig ko sa'yo ay di nababago. Can we sing that song? Sa bawat sandali ng buhay mo, nag-iisip kung saan patutungo,
Diyos gumawa ng himala sa buhay mo. And I would like to ask everyone, pwede po natin sundin ang panalangin ito na nagmumula sa ating puso. Sabihin natin, Ama, sa pangalan ni Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, inaamin ko at inaako ang aking pagkakasala sa inyong harapan. Patawarin niyo po ako. Linisin at hugasan ng inyong dugo. At tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At ang nais ko, ipasako ang aking buhay sa inyong kapangyarihan. Nais ko magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan mo. At mula sa oras na ito, ang banal na Santong Espiritu ang siyang manguna at manahan sa aking puso't isipan. Salamat po, Ama. Ito'y aking dalangin ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin habang tayo nananatiling nakayuwat, nakapikit. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Lord, hindi aksidente na ang mga kapatid ko'y narito. Hindi lamang mag-isa sa birthday celebration. Kundi, Panginoon, ito yung pagkakataon na sinadya mo, na tinuon mo, Lord God, na pinlalo mo dahil ang nais mo makakilos sa kanilang buhay. And Lord, sa hapong ito, ang aming dalangin at kahilingan sa pagtanggap namin kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, isuko ang aming buong buhay at pagpasakop ang sa aming buong buhay sa iyong kapangyarihan. At ang nais namin, Panginoon, kumilos ka sa bawat sitwasyon. Lord, ang mga nangangailangan ng kagalingan, igantay mo ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng may mga sakit karamdaman. At mula sa luklukan mo sa trono sa langit, Lord, release, authorize healing sa aming mga katawan lupa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, sa mga kapatid ko, nagdaraw financially, Lord, authorize the release of your blessing. Ang sabi mo, Panginoon, langit at lupa iyo, ito bilang iyo, Panginoon, at walang mahirap sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, release and authorize the financial blessing that you have intended upon each and every one of us. Panginoon, sa mga kapatid na nagkakaroon ng problema sa relationship sa magkakapatid, relationship sa magulang, mga anak, Panginoon, sa oras na ito, Lord, i-authorize mo, Panginoon. Hallelujah. Na magkabati ang bawat partido. Dahil, Panginoon, we know and we believe blood is thicker than water. And we know and we believe, Panginoon, ano man ang mangyari, Lord, ano man ang hidwaan na naganap, ano man ang hindi pagkakaintindihan na naganap, magkakapatid pa rin, magkagamag-anak pa rin, mag-ina pa rin, mag-ama pa rin. Kaya Lord, sa oras nito, regardless kung ano ang nangyari sa nakaraan, Panginoon, matuto kami na ibaon sa limot ang lahat ng ito. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, authorize peace and reconciliation in the family. Panginoon, alisin na yung barrier ng pagkakanya-kanya sa magkakapatid. Alisin na yung barrier, Panginoon, ng pagmamataasan. Alisin na yung barrier ng pagmamalakihan sa achievement ng bawat isa. Na alam naman namin, Panginoon, sa iyong harapan walang halaga ang lahat ng ito. Alam naman namin, Panginoon, na sa paglisan namin sa mundong ito, wala kaming madadala na anuman. At ang sabi ng Biblia, tao, hubad kang pumasok sa mundong ito, hubad mong linisanin ang mundong ito. Lord, authorize peace and reconciliation in our family. At lalo tingin, Panginoon, sa oras ding ito, yung may mga petisyon at kahilingan, ano man ito, Lord God, in whatever form, ang kanilang mga dalangin, petisyon at kahilingan,
Lord, ang aming dalangin, kinakatok namin minsan pa ang kalangitan. Authorize, O Lord God, and grant the request of your people. Panginoon, ang sabi mo sa Matthew 18:18, anuman ang talian sa lupa, whatever you authorize here on earth shall be authorized in heaven. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, i-authorize mo sa bawat isa sa amin ang isang buhay ganap at kasiya-siya. At Panginoon, sa pagpapasakop namin sa iyong kapangyarihan, Lord, ang kagaanan ng puso, ang kagaanan ng kaisipan. At Lord, kami rin nagdi-declare, Panginoon, lahat ng stress causing, lahat ng nagkukos ng stress sa aming buhay, lahat ng mga instances, situations na nagdadagdag ng stress, alalahanin, takot, kagulumihan sa aming mga buhay, Panginoon, ino-authorize ka namin at tanggalin ang mga ito. We even speak, O Lord God, unworthy friends, O Lord God, na nagdadala sa amin at nagpupulit sa kasamaan. Mga kaibigan, mga tao na kapalibot sa amin, Panginoon, na hindi nagdudulot ng aming kabutihan, hindi nagre-render sa amin ng productivity. Panginoon, ang aming dalangin, we authorize you, Lord God, to remove them in our lives. At Panginoon, sa oras na ito, can we raise both our hands? Sige, taas, dalawang kamay, dalawang kanan. At Panginoon, sa dalawang palad na ito, i-authorize mo na matanggap namin ang pagpapala na minimiti ng puso ng bawat isa. Sa mga palad na ito, i-authorize mo yung finances na dumaloy. I-authorize mo ang kapayapaan. I-authorize mo ang peace and harmony sa aming magkakapatid. At Panginoon, i-authorize mo ang good, high-paying job. Hallelujah. Lord, i-authorize mo na mapirmahan na ang rojito at ang nirequesta na mutuo sa bangko, Panginoon. I-authorize mo, Lord God. Hallelujah. Dahil alam namin, Panginoon, walang anak mo na magdarahop. Ikaw na Diyos na napakabuti. Hallelujah. Kaya, Panginoon, salamat sa dalawang palad na ito. Kiniklaim at inaangkin namin lahat ng nirelease mo at in-authorize mo sa aming mga buhay. Inaangkin namin ang maluwag sa aming kalooban. Kaya naman, sa oras na ito, hallelujah! Kami buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng aming tinanggap. And as we close, can we sing that song? Kaya buti-buti mo, Panginoon. Kasi this song will remind each and every one of us how good God is in your life. At kapatid, kaibigan, kahit nag-a-affronta ka ng problema, I can guarantee you this, God is still good. Look around you. Tumingin ka sa palibot mo, mas madaming mas mabibigat ang problema. Mas madaming mas malala ang sitwasyon. But let us be thankful that God is good in our lives. Hallelujah. Can we sing this song? Buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
tumanggap. Salamat sa lahat ng mga inauthorize mo sa aming buhay. You authorize healing, you authorize peace, you authorize harmony, you authorize reconciliation. Panginoon, salamat. At dalawang kamay namin tatanggapin ang lahat ng nirelease mo sa buhay ng bawat isa. Sa inyo haring yung manapaparidoon lahat at minsan pa ibabalik namin sa inyong kataas-taasan